Sa nagtataasang gusali sa lungsod ng Pasig, may mga nakatagong pamilya sa gilid ng creek. Kilalanin natin si Nanay Feli, isa sa matagal nang naninirahan dito. Ating alamin kung meron pa bang natitirang liwanag sa mga nakatira sa gilid ng ilog sa Sapang Liwanag. Magkano po kinikita nyo sa pagbibenta ng saluyot, Nay? Nakakabinta kami ng 150 kasya lang sa bigas at ulam. Sa isang araw lang yun? Isang araw lang po Tapos yun. kinabukasan po, Another naman. mamimitas na ulit ka. Mamimitas sa uli. Paano po pag naubos na yung mga tanim ninyo? Mabilis naman pong tumubo. Pero kahit papaano po, yung 150 po isang araw, kasya na po ba sa inyo yan? Kung tutuusin, hindi po kasya. Mahirap po talaga ang buhay dito sa amin. Pupunta na tayo sa labas. Sa kantin, kasi iyon ang talagang deliveran ko. Marami ako nito, hanggang doon yun. Saan tayo? Etong pagde-deliveran mo ngayon, suki mo yan. So okay na po yan. Kahit ilan na yung ano mo yan. Sa mga Muslim patriot. Pati rin sa mga Muslim. Ganun ang ginagawa nila. Meron ding ulam. Oh. Sa daan? Dito. Yan ang paborito niyang gulay. Kaya lagi ko yan inaanuhan. Gano'n na po kayo katagal bumibili sa kanya? Tagal na yan, taon na yan. Taon na? Oo, magkakapit bahay lang yan. Ano yan interview sa akin doon kaya insito ko sa iyo ano. Thank you po. Sige, salamat. Nakita ko yung ano mo kanina, tag doon, manugang. Oo. May malaking goiter dito Parang 3 bukol ata yun ng Hindi, isa lang, pero malaki. Kumakalat. Nung siya nanganganak, lumaki na lumaki. Oo. Kasi bali 5. Nanay nila yon? Hindi. Bagong Nanay. asawa na no? Nanay nila. Nanay nila yun. Yun yung sinasabi mo dati. Oo, nanay nila. Ano siya sa Marikina, hindi nakauwi dahil pandemic na. Oo. Na pumasok ng katulong doon. Oo. Hindi na nakauwi. Hindi na nakauwi. Nakauwi yan nung pwede nang magbiyahe. Oo. Kaya yan, Nanay pala talaga nila yun. oo, nanay talaga nila yan. Isa lang naman yan talaga. Kaya ang hirap ko rin lang dinanas alang-alang sa kanila. Oo. Siyempre, anak mo, hindi mo kayang anuhan, tiisin. Oo. Lalo pagdating sa mga apo. Oo. Kakainin mo na lang, ibibigay mo pa sa kanila. Oo. Dito tayo, liko. Oo, dito. Parang diretso. Taas nito, no? Ilan ba ang araw-araw na trabaho ninyo? Oo, araw-araw. Maghahanap ng pagkain. Bibenta ng mga gulay para magkaroon ng pambili. Kaya kung tutuusin, hirap na hirap talaga ako sa araw-araw. Mahirap tanggapin, pero nilalakasan ko ang loob ko.
76 ka na. Opo. Hanggang kailan mo tingin mo gagawin yung ginagawa mo ngayon? Hindi ko lang masabi sa sarili ko, pero pinanalangin ko sa Panginoon na dagdagan niya ang buhay ko. Bigyan niya ako ng malakas na katawan para sa pamilya ko. Parang naging emotional ka. Oo. Ganon, lalo na pag ako nag-iisa. Niisip ko kung kailan ako mawawala sa kanila. Mahirap na maiwan ko sila na ganon ang kalagayan nila. Sa totoo lang, ako magsasabi rin ako ng totoo dahil ayoko rin naman mawala ako sa mundo na kasalanan ako. Totoo lang naman yung talaga sinasabi ko. Yun, ang hinihiling ko sa Panginoon. Nabigyan ako ng malakas na katawan. Mahabang buhay. Walang sakit. Yun lang. Dahil maliliit pa yung dalawang apo mo. Opo. Yung apo na lang. Sa apo ako naawa. Kung wala man lang hanap buhay yung mga magulang ng maayos-ayos. Yung apo mo kahit pa paano may mga pangarap oo. din yan. May pangarap din yung mga yan. Ano pangarap ng isa? Yung isa, gusto maging pulis, yung malaki. Sabi ko na, mahirap yun, yung ano na yan. Dahil para din tinataya mo buhay mo dyan. Yung isa, iba rin. Ako mag-i-engineer ako dahil lahat ng bahay pagagandahin ko. Aba, taas ang pangarap ng Taas ang pangarap ng isa. baka gusto ko pang bigyan ng bahay. Ayun na nga, pinangarap na yung sabi niya, Lola, pag ako nakatapos, pag-aaral, pagagawa kita ng magandang bahay. Sabi ko, naku anak, hindi ko na yata abutin yun. Ako rin, naiiyak talaga ako sa totoo lang na yung mga, mga apo ko, naiiyak ako. Dahil mga pangarap nila. Yung 150 na kinikita mo sa isang araw, paano mo napagkakasya? Kung sa budget, na-budget ko ng todo yan. Kasi kung wala na ako 5 piso sa bulsa, hindi ko na alam kung saan ako manghihiram. Hindi ako sanay kasi manghiram, mangutang. Tumanda ho ako dito nung walang asawang kapiling. Hindi ako marunong mangutang. Takot ako. Kasi baka wala na akong ibayad. Di, pag siningil Buti ka, kahit pa paano, hindi na uubos yung pananim mo. ay awa ng Diyos naman. Kinawaan ako ng Panginoon na yung aking pananim, huwag mamamatay ka agad. Noon ngang pag-araw, Saan ka ba pinanganak? sa Leyte, Leyte. Tawag. Sa Leyte. Tapos, kailan ka nagpunta ng Pasig? Mapunta ako sa Pasig 1972. 1972 pa? Tapos dyan, kailan kayo? Dito, talagang dito na sa San Miguel, 1990 kami. 1990 pa. Diyan na rin yung bahay niyo, ano? Iba pa? Dito pa, ang bahay namin Sa dyan kabila? sa kabila, oo. Diyan pa. Kasi iyan, yung lupa dyan, na tinirahan namin, bali lupa ng aking bayaw, na pangasawa nung kapatid ko, taga-Pasig, mga Suarez. Baka kilala mo pa yun, si Pipito. Si Pito, baka hindi pa ako buhay. Oo nga. Baka hindi pa ako buhay nun. Kahit pa paano, yung araw-araw nyo, nakakabenta ka naman. Ano po? Na, Hindi ako nasisiro. minsan magkano inaabot? Maximum na yung maximum na ba yung 150? 150. Pero minsan, pinakamahina, magkano? Pinakamahina ko, 100. 100. Ganun. Kasi 5 piso, 10 piso lang naman kada balot eh. Oo, 100. Di, okay na sa amin. Mayroon ka magpabiling kalahating bigas. Mayroon magbibili kami ng ulam. Kung ano. Sa ulam, hindi na kami nagpapabili pa dahil marami namang gulay. Gulay-gulay. Mas healthy pa nga yun. Oo. Kaya sabi ko sa kanila, anak, ang gulay magpapahabang buhay. Tatawanan na lang yun sila sa akin. Sabi si Lola talaga. Pero na 76 ka na, no? Sa edad mo yan, anong nahihiling mo pa sa Diyos?
Ako wala naman akong mabigat na kahilingan sa Diyos kung hindi. Bigyan kami ng kunting, kunting trabaho yung mga anak ko, o apo ko. Kunting trabaho na kayanan ba nila yung trabaho na yun. Karoon sila ng sariling panggastos, aral ba o ano ba ang gusto nila. Napansin ko lang, parang ang hiling mo na lang lahat para sa anak mo Para, tsaka apo na oo. lang. Para sa'yo. Para sa akin, bigyan na nila ako ng medyo mahaba-haba pa Mm. para masubaybayan ko sila. Mm. Yung importante sa akin. Mm. Yung hindi tulad ng iba dyan na wala ang pamilya. Mm. Kung anong mayroon sa akin, binibigay ko sa mga apo ko, Parang anak ko. nakikita nga namin na parang sobrang importante talaga sa'yo ng pamilya. Importante sa akin yung pamilya ko. Mm. Kaya sabi nga ng iba, kung tutuusin nga, 42 lang ako na mabiyuda. Mm. Sabi nila, bakit hindi ka nag-asawa? Eh, hindi na. Mm. Sabi ko. Hindi ko na pinangarap ang mag-asawa pa uli. Kasi ang pamilya ko mahalaga. E paano kung magkasawa ko ng barumbado? Mm. Hindi, kawawa nga, mga anak ko. Mm. Kaya tinaguhid mo talaga sila. Pinapuyod ko sila. Grabe, no? Mm. Nakayanan mo yun Ay, sa tagal-tagal ng yan ang panahon. sabi nga nila, ang tibay mo. Sabi ng mga nakakakilala sa akin, taga rito. Mm. Ang tibay mo, ate. Mm. Kaya pag tinanong, ilang taon ka na? Kako, 76 na ako. Sabi niya, hala, abutin kaya namin yung gano'n. Sabi ko, depende lang yun sa iyo. Mm. Kung- Hindi kaya dahil sa umabot ka ng 76 dahil gulay ang inuulam mo tapos naglalakad ka pa. Maglalakad ako kahit palengke. Grabe nga, ako nga pawis na pawis sa paglalakad. Kahit palengke, nilalakad ko yan. Palengke. Sunong-sunong ko yung pangkong namin. Hmm? So, oo. Doon ka, Parang tinda. doon ka Oo, nagbibenta. Tinda kami. Yung bandil-bandil ko tawagin. Mm. Yung 10 tali yung laman. Dami nun. Nung dadala ko yun, 5, 6. Mabenta mo lang doon. Mabenta ko lang yun doon. Napapaubos mo naman ako ng Diyos. Ay, awan ng Diyos naman. Marami naman doon, yung mga hango. Mm. May sukoy na rin ako doon mga hango. Mm-mm. Binabagsak mo na lang sa Bakit kanila. na lang. Kung ilang bandil yun, sabi, ilang bandil yan. Sabi mo, 10 o ilan, bayaran ka na niya. Uwi na ako. Mm. Bili na ako ng pagkain namin. Kung anong wala sa amin. Kahit sukat ko, ang tuyo na lang yung mabili mo. At least, ang tuyo, maglalang ulamin. Lalo na yung bunso na makulit. Mm. Tuyo lang yung sausaw yan dyan sa kanin. Lalo, okay na. Mm. Sabi yung ano niya, no? Mm. Pero kahit papaano, hindi ka nawawalan ng pag-asa, hindi ka nawawalan ng pananampalataya sa Hindi. Diyos. Hindi ako nawawala ng sa Panginoon kasi ang tatay namin, religyoso ang tatay namin. Talagang buong tiwala mo sa Diyos. Sa Diyos ako talaga umano. Kasi Bilig ako hindi sa ka naman magkakaroon ng lakas ng ganyan kundi Oo. ka... Yan ang ano ko. Sabi ko, ang dalangin ko sa Panginoon, huwag lang kaming magkakaroon ng mga sakit dahil baka hindi ko na kayanin yun. Mabuti ako dahil kahit pa paano, wala na akong bayad sa ospital. Ma-hospital man ako. Walang problema ang mga pamilya ko. Eh kung sila, sana ko kukuha. Yun lang inaano ko sa Panginoon na huwag na lang ng Panginoon ang aking hiling sa inyo. Mm. Huwag na lang yung bigyan ng problema ang mga ano ko. Mm. Sabi ng iba matibay ka talaga. Sabi ko, alang-alang sa pamilya ko, tinibalang ko talaga ang sarili ko. Mm. Grabe yung kwento mo. Mm. So, disclaimer lang, itong ating page ay hindi kumikita itong ating page. So, yung mga ibibigay namin ngayon ay galing lang sa sarili naming mga bulsa ito at bukod sa puso namin ibibigay ito kay nanay. At kung may mga makakapanood na gusto mag-sponsor at ipaabot kay nanay, ay bukas po ang aming page. Mag-PM lamang kayo sa Balitang Pinas na meron siyang followers na 393K na katao o followers. Doon lamang kayo mag-PM
At kakausapin ko kayo kung gusto niyo mag-donate, kung gusto niyo maibigay paabot kay Nanay Feli, ay open po ang ating page. Sa mga makakapanood na gusto mag-sponsor, open po ang ating page. And baka may gusto kong sabihin sa mga taga-panood natin. Ano bang mga kailangan nyo rito? Ang sa akin, ang kailangan talaga, sa buhay ko, hindi ako masilan ng tao. Mm. Pagkain, yun ang importante sa akin. Mm. Ako naman madaling gumawa ng paraan sa aking paninindang gulay-gulay para sa mga baon-baon ng mga apo ko. Mm. Dahil yung anak ko sa ngayon, walang trabaho. Mm. Yun nga po ang dapat kong hilingin sa inyo na maipasok man lang yung anak ko. Kahit sa maliit na sahod, basta may trabaho. Ito gusto ko kay Nanay Feli, no? Hindi siya nangihingi ng pera o ano man. Kung ano lang talaga yung pangangailangan Kung nila. anong pangangailangan ko sa buhay. Dahil hindi naman pera ang importante sa akin. Mm. Marunong din ako gumawa ng pera kahit pakunti-kunti pa piso-piso, palit-malimang piso. Marunong naman ako. Mm. Ano ba kailangan nyo sa bahay nyo? Kailangan nyo ba ng mga higaan, kulambo? Nagkukulambo pa ba kayo? Nagkukulambo po kami, hindi kami pwedeng hindi kulambo. Marami lamok. May lamok pa rin. Kulambo, siguro higaan. Higaan, meron na akong may Higaan mga naman binta-binta dyan ng mga ano. Yun. Kulambo, kasi kailangan nyo ng kumot, kailangan nyo. Oo. Yan. Sa mga ano, sa mga apo ko. Mm-mm. Kasi importante sa akin ang mga apo ko. Di ba rin matatanda, marunong ka akong gumawa na ng paraan yun kung sila hindi makatulog. Nakatol, hindi magkulambo sila. Katol talaga, no? Oo, Tsaka kulambo. Kulambo. Mm-mm. Yan ang hinihiling ko lang sa Panginoon. Mm. Panginoon, huwag mo akong bigyan man ng loob o kaya Sakit. sakit. Mm. Yung karamdaman ko na hindi kaya ng ano ang katawan. Mm. Huwag naman sa ngayon. Mm. Dahil sabi nga ng iba sa akin, ano pag kinakain mo? Sabi ko, di kanin. Sabi, ano, inuulam mo? Gulay. O, kung ano pa ako yung talim ko, yun ang kinakain ko. Pakuluan mo lang eh. Tapos Lagyan mo ng ano. bumili na ako 10 pisong tuyo. Toyo. Pakuluan ko sa tubig, ilagay ko yung gulay. Oh, may ulam na. Solved na. Solved na. Okay, ka-BP, eto. Meron kaming konti lang naman na grocery na ibibigay natin kay Nanay Feli. At sana masayahan siya sa konti lang naman na ano natin, maitutulong natin. No? Excited ka na ba? Ang laman nito, saluyot. Teka lang, bate. Kasi kalakbati. Ayan o, nagkakape ka ba? Siyempre, no? Oh, Oh, ayan, kape mo. Ayan, kape. maraming salamat. At ito, maganda to pang agahan pag nag-aagahan ka. Ayan, noodles. Anak ko po. Ang mga apo ko. Iabot mo sa kanya. Sige, dito na lang. Dito na lang. Ayan. Tapos, meron din ditong pancit canton. Ayan. Ngiti-ngiti na si Kulit. Eh. Ang sikulit ko. Tapos, labas lang natin, no? Ito. Lucky Me Chicken. Ayan. Tapos, ano pa itong mga to? Lucky Me Chicken ulit. Ayan. Tapos, meron tayong mga ibalik natin yung iba rito para magkasya. Papakita lang natin ano yung mga nabili natin. Ito yung mga sardinas. Tapos beef loaf. Ilang ganyan? Ilang sardinas binili mo? Taglilima. Tapos 5 beef loaf. Ayan, 5 sardinas, 5 beef loaf. Ayan, ito siya. Tapos ayan, hindi na magkasya. Ano dito lahat. Okay. Maraming salamat sa inyo. Naiyak ka na naman. Naiyak ka na, maliit lang to, ano ka ba?
Hindi ka na maiyak. Ano? Maliit lang to. Kahit pa paano. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kung sino po yung magagandang kalooban. Nasasalamatan ko sila. Ito lang ang nakayanan namin galing sa sariling bulso namin. Kahit na malaking bagay na po yan sa amin. Oo. Saan sila papa mo? Ayun, kay BP, kung gusto nyo mag-sponsor at maipaabot kay nanay, pwede kayong dumiretso dito kung alam nyo rito, sa Panliwanag, dito sa San Miguel. Pero kung nasa maraming lugar kayo, pwede nyo ipadala sa akin at dadalhin natin dito mismo. I-vlog din natin kay Nanay Feli. At ayun, sana matuwa si Nanay Feli dito sa konting inabot natin sa kanya. Hindi ko po kayo makakalimutan. Habang buhay ako magpapasalamat sa inyo. Tensya ka, wala kaming cash maabot. Walang grocery na konti. Okay yan. Hindi naman ako tulad ng iba na may mail pa. Kung ano po yung binigay sa akin. Pinasasalamatan Ayun ang ko gusto ko po. kay Nanay Feli. No? Grabe. Salamat po. At interviewin natin si yung manugang mo para yung about dito sa ano niya. Dalian mo. Ako po si Edmond Eustaquio, anak po ni Feliciana Real Eustaquio po. Ako naman po si Menji Eustaquio, asawa ni Edmond Eustaquio na manugang ni Nanay Feli. Ma'am, kamusta po yung bukol nyo rito? Yung goiter? Kasi po nung nanganak ako doon sa bunso ko, dapat operahan na po siya. Kaya lang nagkaroon ng problema. Kaya hindi na ho natuloy. Ikaw sir, anong trabaho mo? Isa po akong driver, simula sa 2 wheels hanggang 10 wheeler. Kaya ko pong i-drive. Ang problema mo ngayon sir, nasabi mo yung lisensya. Oo, yun ang kasi nagkaroon din ako ng problema sa sarili ko na nakulong po ako kaya napabayaan ko yung lisensya ko. Ikaw ma'am, willing ka po ba in case na may Gusto ko nga po sana maoperahan na. Kasi ang hirap po pagka ganito na, baka pag-apply ng trabaho. Baka po may makapanood, pwede po kayo manawagan sa ating mga viewers. Kung sino man po may magandang puso na makakatulong sa akin para po sa aking operasyon, sana po matulungan niyo po ako. Sa mga ganun din po, sa mga magagandang, may magandang puso po. Handang tumulong sa mga katulad namin. Humihingi po kami ng tulong.